Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dapat din umanong imbestigahan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa pagpapaputok sa NBI agents na wala naman sa Senate building. Sa puntong ito, magkakasama natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali. Salamat po. Director Matibag, bakit itinuturing nyo na ang person of interest si Senator Robin Padilla? Kumpirmado na bang kasama siya ni Senator Bato? Well, hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin yung imbestigahan or tanungin kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Well, unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. Sabi Senator Bato, kailangan pumunta sa Korte Suprema, kailangan pumunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami at na kami ay nagbigay sa iyo ng protective custody order. Kasama po ba, para po doon, since a lawyer din po kayo, Attorney Matibag, pag sinabing protective custody, kasi yung sinasabi po ay hindi naman kailangan ng coordination or kailangan magpaalam anytime he can leave the premises of ng Senate. Dahil kasama ba yun dapat sa responsibilidad pag sinabing protective custody na every move, every galaw ng pinoprotektahan nila ay dapat alam nila, nababantayan nila na monitor? Well, unang-una po kasi, wala naman kasing ang basehan sa batas, sa legal, yung protective custody resolution po nila. Pero yun po yung nagbigay daan sa amin sa NBI na hindi na namin siya hulihin noong Lunes dahil sinabi nga po nila na he will be under protective custody. Kaya nung nag-usap po kami, na sabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Kaya yung pong ligasyon na uhulihin namin siya nung nakaraang araw, hindi po totoo yun because lalaki po tayo kausap, we honor it, hindi po tayo papasok sa Senado. So iba po yung definition nila ng protective custody? Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Pero sa totoo, sa tamang legal na term, ang protective custody ay Wala nga po kasi sa kanila nang galing yan. Pero dun sa paliwanag po at pag-iisip, ganun po. Ang pinakamalapit po nating halimbawa niyan, under the rules of court, yung release under own recognizance na tinatawag. Yung recognizance, meron pong isang tao o isang institusyon o isa sa community, kilalang tao, na yung pong akusado, i-release sa kanya ng walang piyansa, walang bail, hindi kukulong. Pero itong tao na to, isa yung responsable pag kailangan ng korte. At siya yung mga anglada po, siya yung sasagot. Parang po sa term ng pagkakautang, guarantor ka yung guarantee na pag kailangan dapat lalabas. Ganun po yung paliwanag ko po dyan. At ngayon, Director Matibag, ngayong wala na siya sa Senate protective custody, ibig sabihin po ba pwede na siyang arestuhin anytime, lalo't may valid ICC arrest warrant? O hihintayin pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Well, sa legal practice po, and I know that this is what DOJ is doing in courtesy to the Supreme Court, hindi po kikilo siguro hanggat walang malinaw na pahayag po ang ating Korte Suprema.
Kahit na po hindi nag-issue ng TRO, pero mapansin po natin sa timeline na binigay, 72 hours, nangangahulugan po ng Korte Suprema ay alam nila po na kailangan mag-issue kagad ng mabilisan na resolution at minamabuti po ng Department of Justice, ng mga legal practitioner, na mas igalang at intayin po ang magiging pronouncement po ng ating Korte Suprema. So kung paninindigan po talaga ng ating pamahalaan na hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema at ngayon ay wala pa, so pwedeng gumalaw si Senator Bato ngayon ng normal. Hindi kailangang magtago, hindi kailangang tumakbo, or pwede siyang normal na kung gusto man niya mag-mall or umuwi ng kanyang bahay nang walang pangamba, na hindi siya nangangamba na dadamputin na lang siya anytime. Well, tama po yun, pero mas maigi nga kung ganun dahil at least namomonitor po ng mga law enforcement kung nasaan lamang siya. Kasi nakita na po natin nung nabalita na may warrant, at totoo namang may warrant na pa noong November, 6 na buwan po siyang nawala at nagtago talaga. At bigla na lang sumulpot, ano po. Ngayon, hinahanap si Senator Bato. May impormasyon na ho ba, may lead ba tayo kung saan siya posibleng naroon? Well, hindi pa po yan yung ating tinitingnan priority, but it will be andyan po sa ating ginagawa na tuloy-tuloy naman na monitoring. Kasi nga po, ang ano natin yan, ang ating tinitingnan ay yung kaso pa rin po sa Korte Suprema. Na alam naman natin, sa tingin natin, mabilis din po magpapagdesisyonan. Kaya po, yung period ng pag-file ng mga pleadings na kailangan ay mabilis po. Naglaho po si Senator Bato pagkatapos ng putukan sa Senado. May update na ho ba sa investigasyon na sa haka-hakang scripted ang gulo? Well, doon po sa anggulo ng scripted, hindi po siguro ako yung magsasabi niyan. Although I've already made a pronouncement na yan ang sentimiento rin ng aming mga ahente sa NBI. Sa amin pong banda, kami po ay nakikiisa sa investigasyon. Katunayan, sa Lunes po, ang team po ng CIDG ng Philippine National Police ay magtutungo po sa aming tanggapan upang doon po ay magkaroon po ng pagtatanong at pag-iimbestiga doon po sa mga ahenteng nandoon po sa GSIS nung nangyari po yung putukan dyan po sa GSIS. Hiniling po ninyo na maimbestigahan si Senate Sergeant at Arms, Mawa Plasca. Ano yung mga issue na gusto nyong maliwanagan? Malinawan? Wala po ang hiling pero kasama po dapat siya sa investigasyon kasi ang punot dulo po ng putukan yung pagpapuputok niya eh. Oo nga. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala po mangyayaring ganon. Kasi tapos ang nangyari pa, nung nandoon siya, nagpaputok siya. Siya na nga po mismo nagsasabing nagpakilalang NBI. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So, ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Siya po yung magpapababa ng baril. Tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Kaya po Sergeant at Arms siya ng Senado. Ang kanya pong primary function is to protect yung pong safety ng mga senator at saka po yung peace and order within the premises po ng Senado. Kaya napansin ko po nito mga nakarang interview niya, iginigiit niya na sa side na ng Senado yun. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area, the bridge connecting to GSIS. At yung pong nag-iisang ahente ng NBI kasama isang blue guard, nakaupo po sa side ng GSIS. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May 2 monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Overpower niyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Kasi po, sa PNP manual po ng rules of engagement, magwa-warning shot ka lang kung threaten ka na and yung superior yung pwersa nung kaharap mo. In this instance, baliktad po eh. At saka hindi nga po sa law enforcement, so wala siyang right na magpuputok ng warning shot. Puntahan ko po yung coordination. Sinasabi niya po na I think yung nakita ko ay irresponsible sa inyong side na at least man lang ay nakipag-coordinate or pinaalam man lang na kayo pala yung nasa other side of the building. Well, ganito po yun. Hindi po ako dapat mag-coordinate sa kanya. Unang-una, hindi naman po kami papasok sa Senado eh. Kung papasok po kami sa Senado, gaya nung nangyari nung Lunes, nag-coordinate kami kay General Rene. Pero ang nangyari po rito, kaya kami nandoon dahil meron pong request. May sulat po sa amin si GM Wick Veloso ng GSIS. Kaya nga po may kasamang blue guard doon eh.
dahil po sinisecure yung area. Malinaw naman po yun. Kanina po narinig ko yung interview ni Senator Ping Lacson kay Ted Pailon eh. Ganon din yung i-describe niya na nakita niya talaga yung NBI agent may kasamang blue guard. So securing the perimeter. Siya po dapat ang nakipag-coordinate. Una, kanino? Sabi niya may presence sa GSIS. Hindi po ba tama dapat tinawagan niya yung general manager ng GSIS o kaya po yun pong head ng security ng GSIS, si General Joel Balba, na class 88, siya po class 87 eh, si General Mau. Pero ang original na klase po niya, class 88, kaklase po ni General Batoyan. So yun po yung unang gawa. Pangalawa, paulit-ulit niya sinasabi, umaga pa lang, marami na siya nakitang NBI. So ang sinasabi niya, hindi ako nag-coordinate. Kung nakita mo na palang ganun, hindi mo what the prudent thing to do, tawagan ko nga si Atty. Matibag, bakit maraming NBI dito? Di po ba? So hindi niya po ginawa. Ngayon, ibinabalik niya sa akin na pupunta kami ng Senate nang walang coordination. Teka muna, I have a commitment na hindi kami papasok ng NBI, and that was proven by Senator Ping Lacson na nung nandoon siya, ay sinabi niya, nakausap niya na yung dinaanan niya na guard na NBI yung kasama. So dapat po yung coordination, siya yung tumawag dahil siya po yung may opportunity to call. Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex at ang Senado po ay nangungupahan lang. So we have every right to be there. Yun yung nangyari dyan, Ma'am Cheryl. Okay. Director Matibag, gusto rin po namin humingi ng paglilinaw, nahihiwagaan din ng marami dito sa naarestong NBI volunteer driver kasunod ng putukan sa Senado. Ano po ba yung naging partisipasyon niya sa gulo? Isa ba siya sa nagpaputok ng baril? Bakit siya ang inaresto? At because he is a volunteer, ay nagbigay na po ba kayo ng directives or ikaw po mismo ay nagkaroon naman ng pagkakataon, binisita, chinek siya, or maging yung misis niya? Kasi the end of the day, during that time, parang kasama siya ng NBI or ng team ng NBI. Kahit na sabihin natin na hindi siya ahente at volunteer lamang siya. Cheryl, madali pong paliwanag yan. At Okay. yun naman po, consistent na pinapaliwanag ko. Ano po, siya po kasama nung team na pumunta dyan. Pero siya hindi, nung tiningnan ko po, unang-una kong ginawa, chinek ko yung employment record at agents at confidential agents na inisyo namin, wala po yung pangalan niya doon. Kaya inalam ko po yung team, bakit may presensya nito, ano to, sino tong si Uragon na nahuli, at agad naman pong sinabi sa akin yung pangyayari na yung taong nagpaputok ng baril, na iwan niya yung kanyang tactical bag, yung 511 niya, nandoon po yung may naiwang magazine tsaka mga gamot, inutusan niya po itong si Uragon na bumalik doon at may mga text messages pa po sa Blue Guard ng GSIS na pakitulungan para ma-retrieve yung naiwan na bag dahil nag-pull out na po yung team ng NBI dahil sa nangyaring gulo. So nung kinukuha niya yung bag, inaresto siya at naaresto po siya hindi po sa Senado kundi sa GSIS premises po. Yun po yung malinaw dyan. So ngayon, ang pagkakaalam ko po, meron siyang handler na agent. Sa amin pong practice sa NBI, I was told na ang mga agent are allowed to have their force multiplier, yung po mga volunteer, tsaka yung assets na tinatawag, pero yung po, kumbaga, sila yung may sagot doon, charge po sila roon, ano po. So kaya po meron kaming agent, meron kaming mga agent na meron po mga kasamang ganyan. At hindi po siya nagpaputok ng baril. Tunayan po, pinarapin po siya ng SOCO, nung nahuli nga siya, at nasampahan na ng kaso sa Pasay sa pagkakaalam ko, hindi po inattach yung result ng parapin test. So either negative yung result doon o kung ano man rason, pero most likely negative dahil hindi naman po siya nagpaputok ng baril. So bakit pa rin siya inaresto? Well, dahil dun sa pagkuha po nung bag. At the very least, Ma'am Cheryl, as a lawyer, yung pagkuha ng bag na yun, pwedeng sabihin, tampering with evidence. Yun lang po yung pwedeng kaso niya. Pero all the other cases, medyo malabo na po siguro yun. But just the same, yung pong agent in charge sa kanya, yung handling agent niya, will be the one to responsible, of course, in coordination po with the National Bureau of Investigation. So, as a lawyer, in no time, nakikita nyo na mapapawalang sala naman siya. Palagay ko po, kasi meron pong Memorandum Circular number 20 na nilabas ng DOJ, yung reasonable certainty of conviction. So palagay ko naman po ay mapapawalang sala na po.
Director, sa gitna ng salungat na pahayag ng Senado sa nangyari, paano nyo sisiguruhin sa publiko na mananatiling patas ang investigasyon? Well, ang nag-iimbestiga po ngayon dito, CIDG, CIDG. ang PLP po natin, and we will coordinate with them. In fact, sabi ko nga, I will make all the personalities na nandoon and kung ano yung kailangan nila available at pwede po nilang tanungin lahat freely yung aming papataw. Are you gonna do an independent investigation? Or talaga Meron na pong po. you're doing one? Apo. Meron na po kami na nakapag-imbestiga na kami pero it's still ongoing. Meron na kami mga initial findings at I'd just like to tell you Ma'am Cheryl na following morning 8 o'clock po, hindi ko talaga pinauwi yung mga yan, yung team na yan hanggat hindi na kumpleto yung spot report. So I have the copy of the spot report nasa akin pong opisina. And also, like, para kumpleto din yung report, lahat ng copies, were you given copies of the CCTV on both buildings na lang siguro, GSIS and Senate, at kumpleto naman po lahat? Nagre-request pa lang po kami at sana nga po bigyan kami ng kopya po ng mga CCTV po. Marami pong salamat for making time, NBI Director Melvin Matibag.